balak daw ng mayorya sa Senado na magluklok ng kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa panayam po sa programang ito, nilinaw po ni Senate President Vicente Sotto III na walang mangyayaring term sharing. Pero balak ho nilang ihalal daw si Senador Loren Legarda bilang bagong pinuno ng Senado bago po ang 2028 elections. Inamin ito mismo ni Soto na pinag-uusapan na po nila ng kanila pong grupo sa mayorya ang naturang balakin kasabay po ng umuugong na banta ng kudeta laban sa kanya. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end of the 20th Congress. Okay. Yan po ang tinig ni Senate President Vicente Sotto III. Matipid po naman ang sagot ni Legarda nang siya'y tanungin ng media tungkol sa naturang balakin. Wala raw siyang ideya sa sinasabi ni Sotto at hindi pa ito na pag-uusapan. Pero mismong si Senador Mig Zubiri na po ang nagkukumpirma na alam daw ito ng senadora. Ito po yung mga pahayag ng mga politiko. Samantala, nakahanda naman daw po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maipaliwanag ang tungkol sa mga kontrobersyal at kakaibang pangalan sa mga resibo ng kanilang confidential funds sa oras po na gumulong ang impeachment complaints laban sa Vice President kung saan isa sa mga tinukoy na basihan ang paglustay daw ni VP Sara sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at maging ng DepEd. Umugong tuloy ang balita na posibleng iharap ng kampo ng bise ang totoong Mary Grace Piatos na isa sa mga pumirma sa resibo. Pero paglilinaw ng legal team ng bise, wala daw silang sinabi o kinumpirma na ilalantad nga nila si Piatos. Hindi naman naniniwala ang Makabayan Block sa kampo ng bise. Baka daw pagdating ng mismong impeachment, tumakbo ulit sila sa Supreme Court. Kaya mainam na maipaliwanag na raw sana ngayon ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya. Kumpiyansa naman pong mga naghain ng reklamo na sufficient inform at substance ang impeachment complaints na hanggang ngayon natutulog pa rin po sa Office of the Secretary General. Sa usapin pa rin pong politika, may umuugong daw naman na kudeta sa Kamara pero agad itong itinatanggi ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sabi po ng Presidential Son, wala ho naman daw siyang narinig na papalitan si House Speaker Bogie D. Una nga pong napaulat na may mga kongresistang hindi daw masaya sa leadership style ni D sa Kamara. Pinalutang din po noon ni suspended Congressman Kiko Barzaga ang posible pong magbabago sa speakership kung saan daw inendorso pa niya bilang kapalit ni Navotas Congressman o kapalit si Navotas Congressman Toby Tiangco. Pero ayon kay Congressman Marcos, kumpiyansa pa rin daw po ang Kamara sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.